Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron tayo ditong gagawing isang Electrolux. Ayan. Nutri-Freeze inverter. Ayan. So, ang problema po nito ay hindi ito lumalamig. Pero umaandar naman yung compressor niya. Pero hindi nga lang siya lumalamig. Ayan. Tagibang pa yung kanyang paa. Mukhang putol na. Tingnan natin yung loob. So, ayun. Nako binalutan na. Medyo, ayan na siya. Ayan. So, yan ang ating ayusin at ating pagagandahin. So, yan nga po yung kanyang bandang likuran. Ayan. Tatanggalin natin to. Bali, may gumawa na raw po nito. At sa bahay lang daw po ito ginawa. Kaya titignan natin kung ano ang problema niya. So, yan. Kakalasin natin yan. Yan. Tapos, lagyan natin ng pressure. Titignan natin kung saan gagaling yung leak niya. So, yan yung sa condensing unit. Binabara natin siya. Yan. Ito naman dun sa suction line. Ayan. Yan o. Titignan natin sa dalawang yan kung alin yung kanyang may leak dyan. Gamit yung ating DIY na compressor, yan yung ating pang-leak test. Maganda ang panahon ngayon. At nakita natin sa evaporator, ito. Isang ito yung sa evaporator. Yan. Red yung kanyang hose. Ayan. Pumunta rito, lumabas dito sa capillary. Ibig sabihin, wala siyang leak. Ang leak ay nandito sa condensing unit dahil bumaba siya. Ayan maliit lang yung leak niyan. Ayan bumaba siya. Ibig sabihin condensing unit ang may leak dito. Mayroong isang metal screw dito. Yan. Tatanggalin natin yan. Ayun. Ayan. Bago natin sa susungkitin dito, kalog-kalog yan para matanggal. So kapag natanggal natin yung screw, kalog-kalogin sabay taas. Ayun, hilang pataas ng ganon, tulak ng pataas, ayun na, lumabas na yung kanyang doon, yung plug nya. Yan, sabay sungkit dito. Narito yung kanyang terminal. Ayan. Medyo alalay lang kasi baka mapunggal. Ayun. So, ayan. So, natanggal na. Lalabas natin yung compressor. So, sasalin natin siya ng 141B. Gamit itong DIY natin na embudo. Filter dryer yan na dinugtungan ko lang. Ayan. So, lagyan pa uli natin. Sabay pukpok dito para madali siyang pumasok.
lakas lumabas eh. 100 PSI lang yan ang ating nitrogen. Ayan, nakakabit yung ating nitrogen. Ayan o. Hindi siya malangis, meaning na hindi nakabumba ng langis to. Ayan o, malinis, walang langis yung kanyang evaporator section. Ito yung gagamitin natin na condenser. Ipa-plasing muna natin siya para malinis. So yan, nayari na natin yung ating kinonvert na condenser. Ayan, yung tayo ng panahon, ayan, lahat ng araw ay kapag trabaho tayo ng maganda. Ayan, mga estudyante nagsisipasok na, hindi katulad ng mga nakakaraang araw na nagtatrabaho tayo na malakas sa ulan. Kaya swerte yung ating ginagawa na refrigerator na isang Electrolux inverter, dahil nga po sa nabutas yung kanyang pinaka-condensing unit, ay atin nga pong hinanapan siya ng katupat na condenser, at yun nga ilagay natin dun sa likuran ng kanyang freezer, dun sa likuran na talaga namang dun kinakabit ng mga condensing unit na refrigerator noong araw. Pero ngayon ay halos nakabit na sa loob ng mga condensing unit natin. So yan nga po, minabuti kong ilabas muna yung compressor para malinisin natin ng mabuti at malinis natin bago natin maikabit muli itong compressor na ito. Wow! So yun, no? Ayos na. So yun yung filter na gamitin natin. Bali lahat ng ginagawa ko, basta ako ay nag-repair, matik yan. Ang timano ay pinapalitan ko agad ng bagong filter dryer dahil nga sa hindi tayo gumagamit ng flow, kaya hindi ako nangangamba na magkaroon ng bara. Lahat ng mga ginagawa ko dahil nga sa malinis na malinis yung system, tapos bago pa yung ating filter dryer. So yan nga po, at sinimulan na nating ikabit yung ating filter dryer. Bali 516 lang ang clearance yan kapag pinapasok natin yung filter dryer natin, kasi pag sumagad yan mayroon siyang babanggaan doon na screen. Kaya kiniklearance ko lang siya na mga 516 lang halos. What? Dito naman sa paglalagay ko ng kapilyar, 1/4 lang yung ipinapasok ko sa kanya, kasi mayroon yan strainer din dyan para hindi siya babangga doon. Kasi kung babangga doon, medyo hirap yung ating refrigerant, kasi magiging dahilan pa yun ng pagharang doon sa refrigerant na dumadaloy doon sa loob. At pagka yun nakuha ko na yung clearance niya, ay hinangin ko na. Ayan, hindi tayo gumagamit ng flow, talagang dire-diretso. Pagka lagay natin, hinang na agad yan. Hindi na ako naglalagay ng flow kasi nga alam ko naman na malinis yung system, kaya yan ay hindi ko na ginagamitan ng flow. So yan, okay na, nahinang natin lahat at naayos na lang natin yung line up nya. Ang ginagawa ko dyan ay tinatapos ko munang ilagay yung kanyang filter dryer. Kapag sigurado na ako at okay na yung aking filter dryer, ay saka ako sinusunod yung suction line. Kaya napansin nyo na huli kong hininang yung kanyang suction line.
Yan. Pag naghihinang tayo, siguraduhin lang natin na lutong-luto yung hinihinang natin para yung ating silver rod ay hindi hilaw, kasi kapag kaya na hilaw, pagdadahilan pa yan ng leak. Okay na siya. Ganda ng forma niya. So yan, okay na. Medyo malamig dito sa lugar na to. Yan. Maganda yung init ng ating filter dryer at ang amperaheng nakukuha natin ay 0.7 amperes. Ayan. So, okay na yan. Sasarado natin itong ating charging line. Ipipinsop na natin. At yan yung ating ginawa na isang inverter. Ayan. Nilabas nga natin yung kanyang condensing unit dahil nagkaroon siya ng leak sa kanyang condensing unit, at yan na yung naging resulta natin. So okay na po yan. Palibasa nga ito ay R600. Kapag ako ay nagpipinsop ng R600 ay tinatanggal ko tong plug kasi negative yan eh. May posibleng makahigop siya ng pressure kapag yung magpipinsop tayo ng umaandar siya. Kaya ang ginagawa natin, ino-off natin yung compressor, saka natin siya ipipinsop. So yun na. Na-pinsop na natin yan. Okay na yan. So yan, ilagyan natin ng yan natin kung matigas na yan bukas. So yan, tingnan natin yung ilagay nating yelo kahapon o kagabi kung tumigas siya. Sus, ayun oh. Ang ganda ng yelo niya. Kristal na kristal, oh. Tigas. So, okay na yan. Yan yung ating nirecoil. Ito naman yung ilalim niya. Ayun, oh. Nilagyan ng tubig at saka soft drink. Yan. Yan yung kanyang condensing unit. Ayun, oh. So, okay na po yan. So, yan yung kanyang bandang likuran na matapos nga nating ilagay. Kinumpleto natin yung kanyang accessory sa likod. Pati yung harang niya sa tubig ay inilagay na rin natin. So, yan yung ating nirecoil na Electrolux. Yan, tudor na nagkaroon niya siya ng leak at ilabas nga natin yung kanyang condensing unit na yan. Yan po nagtapos yung ating nirecoil na isang inverter na Electrolux. Ayan. Na naging butas nga po ay sa condensing unit na ginawa natin ay nilagyan na lang natin siya ng bagong condensing unit dun sa labas. So, dyan po nagtatapos yung ating ginawa na isang Electrolux na inverter na ating nga pong nirepair yung kanyang leak. Maraming po salamat at sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Nawa po ang biyaya at pagpala natin Panginoon ay sumating lahat.